Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? At welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for June, Pera, and Career. Sa pag-usapan natin ang inyong monetary energy and frequency this month. Ganun din po ang magiging takbo ng inyong karera para sa buwan ng Hunyo. So Leo, tulad na kagawian ay kunin mo lang ang makaresonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Leos yun. Kaya relax ka lang. Enjoy the reading, especially for our reading for today. And use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Leo, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity, kindness, and support po dito sa ating channel every time na meron po tayong reading for you, Leos, dito sa James Tarot PH. So thank you again po for not skipping the ads. So Leo, ano naghihintay sa inyo ngayong June, Pera, and Career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Eight of Pentacles. Lovely. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. In the area of what you need, you have the Ace of Pentacles. Lovely, lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Temperance card. In the area of your near future, meron kang King of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge this month, Leo, you have the Nine of Wands. In the area of your fortune, meron kang Knight of Cups. Wow, an offer is coming to you this month. Pwedeng offer of new career or kaya may papahiram sa'yo ng pera or someone is offering you a helping hand. This is really a bountiful, maswerteng energy for you this month. Pag-usapan natin yan in detail mode later. In the area of your divine advice, meron kang Chariot card. Beautiful, beautiful. At ang outcome mo this month, Leo, for your June, Pera, and Career, you have, wow, the Star card, wish fulfillment, hope, manifestation coming true. Pag-usapan natin yan later. But first, ano yung lingering energy o mga enerhiya o kaya frequency na nasa background mo this month? You have Four of Pentacles. Ngayong buwan, sabi ni Spirit Guides mo, you are now entering a life kung saan magkakaroon ka ng financial stability, Leo. Nasa energy mo siya ngayon, sa background mo, meaning malaki ang chance mo this month to have the opportunity na makabuo ka ng isang trabaho o isang negosyo na talaga naman magkakaroon ka ng stable na pagkakakitaan at hindi ka na magkakaroon pa ng problema sa usaping pera when it comes to sa mga sisimulan mo ngayong buwan na ito. I'm hearing you're gonna land on a job that is stable for you, may magandang benefits, okay ang sweldo, regular ka, ganyan. For some, kung mayroon ka namang sisimulan na negosyo this month, I'm seeing you trying also to have a very solid na negosyo ngayong buwan na ito. Ang medyo problema mo lang, Leo, is you holding on to old ways. Baka meron mga bagay ka ginagawa ngayon sa pagpasok ng June about your career o about your kapirahan na parang may mga dinadala ka pa from a past endeavor na parang kailangan mo nang i-let go, Leo. May mga kailangan kang i-let go from a past routine, past strategy, o kaya past mong paniniwala o mga past mong paraan kung paano mo inaatake ang isang trabaho o isang kaperahan mo. Halimbawa, sa dati mong trabaho sa isang telemarketing halimbawa, tas kung paano ka mag-sell doon ng mga products ay dinadala mo pa rin sa new job mo now. So parang sabi ni Spirit Guides, kailangan bagong strategy, bagong taktika, bagong ways of selling products ka na. Kasi yung dati hindi na siya umuubre. Ngayon kailangan bago. And you have to let go of your old beliefs or mga makaluma mong paraan kung paano mo ginagawa ang isang bagay. Kailangan mo daw i-let go yon para mas mabilis o mas effective yung pagkuha mo at saka arrive mo sa yung new outcome and new results this time. So, letting go of old ways, letting go of old strategies. This time around, yakapin mo yung mga pagbabago. I'm hearing kung meron mga adjustments or mga bagay na parang bago sa'yo or very unfamiliar sa'yo sa bago mong trabaho o bago mong pinagkakakitaan, make sure na yakapin mo daw and don't be too stubborn to changes, Leo. And make sure na nakikip up ka din with the changes of time. Kailangan kung makabago na yung paraan sa pag-atake o pag-approach sa mga clients o kaya approach sa business strategy, kailangan mo doon yakapin yon and be open to changes and innovations. Okay, Leo? So napakagandang background energy for you this month is innovation, changes para mas kumapit sa'yo yung financial stability mo this month. Okay, Leo? So start tayo sa iyong magandang spread this month.
ilan ang iyong major arcana sa reading mo for today. You only have 3. You have the Temperance card, you have the Chariot card, and the Star card. So nakita ko dito paggalaw, Leo. May paggalaw sa iyong usaping pera, may paggalaw sa iyong plano, sa iyong karera, because Chariot is here telling you na parang may aabante sa buhay mo this month, and you are now closer to your dream life, closer to your manifestations and wishes. So paano mangyayari yun? Kailangan daw matyaga ka. Daanan mo yung proseso, don't make shortcuts, don't make unnecessary move na parang nadala ka lang sa inip, o nadala ka lang sa pagod, o nadala ka lang sa parang pagkataranta o pagkairita dahil parang gusto mo na makuha yung resulta, ganyan. So make sure daanan ng proseso, patuloy na umabante because you are now closer to your dreams and manifestations and wishes. So pag-usapan natin lahat yan in detail mode ngayon. But first, ano yung nasa gitna, the core energy mo this month, Leo? Sa buwan ng Hunyo, you'll be very, very busy. With the 8 of Pentacles here, parang sabi ni Spirit Guides talaga, kailangan mo linangin, Leo. Linangin mo daw yung skills mo when it comes to your work, when it comes to your passion, o kaya endeavor mo this month. Halimbawa, sa trabaho mo ngayon, para mas maging epektibo yung resulta na hinihiling mo, halimbawa, aumento sa sahod, o kaya promotion, if you're really trying to step up and be on the spotlight para ikaw naman na magkaroon ng magandang, alam mo yun, magandang posisyon and get the position that you really want, kailangan daw linangin mo this time yung skills mo. I'm hearing kung kailangan mo mag-workshop, kung kailangan mo mag-seminar, kung kailangan mo magkaroon ng mentor sa iyong trabaho, huwag ka daw mahiyang lumapit o kumuha ng additional mentorship o learnings from your coworkers o supervisors, o kung sa inyo, kung sa trabaho man o kaya sa negosyo, kung iniisip mo, paano ko kaya payayabungin tong negosyo na ito, pararamihin tong pera na ito, parang kinakailangan talaga ng deeper hard work and crafting your skills. Kasi nga like I've said kanina sa iyong 4 of Pentacles na parang meron kang kailangan i-let go of old ways. Ngayon parang sinasabi ng Spirit Guides mo, kailangan mo i-update daw. I-update yung skills mo because sa nagbabagong panahon, sa nagbabagong, alam mo yun, strategy sa trabaho, pwede sa kumpanya ninyo na parang kailangan daw mag-keep up ka sa innovation of this time. So make sure you are very, very updated. Halimbawa, kahit sa simpleng karinderya lang ito, Leo, ano ba yung mabenta, ano yung hindi? Ano yung mga ulam o mga putahe na parang feeling mo this time around mabenta, na kahit sa online, you know, mahilig ipa-deliver ng mga estudyante ngayon o mga mamimili ngayon. So parang you need to keep up with the times, Leo. So make sure linangin ang skills, be open to changes, and also continue working with what you have. Kasi nakita ko naman na parang yung reputasyon mo daw this month ang magiging puhunan mo. Yung reputasyon mo at saka tenure mo sa trabaho, yung magiging yung puhunan sa iyong karera at saka yung kaperahan. So make sure this time around na talaga namang be open to new ways, okay? The 8 of Pentacles being clarified by the Fool card. Yes, bago. Kailangan talaga ng pagbabago. Fool card is all about trying to do new things. New things na hindi pa niya nagagawa. New things na very unfamiliar, unsure, pero handa siyang itry. Handa siyang sumugal sa bago because nakikita niya na parang talaga namang yung dati, hindi na umuubra. Ang sawa ka na din siguro, parang paulit-ulit na lang. Ngayon, if you're trying to create, Leo, a stability for your finances this month, you have to really let go of the past. You have to let go of something na kinasanayan mo, yung mga pamilyar na parang alam mo naman alam ko, ramdam mo na yung mga dati, yung mga nakasanayan hindi na umuubra, and you feel like masyado ng stagnant. So to make things level up, para mag-level up, you have also to try na sugal sa isang bagay o mag-try ng something new na hindi mo pa nagagawa. It's also parang testing din kung hanggang saan na yung kakayanin mo. Parang you're trying to see yung range mo din sa yung trabaho, sa yung skills, para makita mo kung ano yung mga kaya mo pang gawin this time, okay? Para lalong mapayabong o mapalaki pa yung negosyo mo. Sa career naman, to also prove to other people kung ano yung kaya mo pang gawin na lagpas sa mga nagagawa mo na before. So ito ay pruweba din para sa sarili mo, pruweba din para sa ibang tao, and also para ma-cultivate pa, ma-develop pa, magkaroon ka ng growth sa yung career, okay, Leo? In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Yes, this month, naghahanap ka pa ng additional ways of earning.
Yan ang kita ko dito. You want to focus on something. Whether negosyo o kaya parang gusto mo nang umalis sa dating pinagtrabahuhan mo. Parang ngayon na-recognize mo yung sarili mo na parang okay baka time na for me to have my own business. Ayoko ng mga muhan. Ayoko ng magsunod-sunuran sa isang amo o magsunod-sunuran sa isang boss. Ngayon parang gusto mo nang panghawakan yung sarili mong finances. Kaya siguro you're letting go of old ways. Ngayon, parang gusto mo nang panghawakan yung sarili mong pera and you want to be your own boss. Kaya parang ito, nagfo-focus ka sa isang endeavor. Baka dati, magaling ka magluto. Ngayon, gusto mo na mag-focus as a cook at yun ang gagamitin mo bilang iyong negosyo o source of your income this time. Nakita ko na parang gusto mo na mag-focus dito kasi nakita mo yung potential na lumago siya at magkaroon ka talaga ng solid na income this month. I'm hearing that you need to make this your top priority, Leo. If you're transferring naman to different jobs or different career because sawa ka na din sa mga luma mong career na parang feeling mo hindi ka nag-grow, feeling mo walang pakialam sa'yo yung boss mo o kahit anong galing mo, parang hindi ka umaabante, hindi ka umaandar. Kaya ngayon, I'm hearing you're taking the matters in your own hands. Para ikaw na ngayon ang kikilos, taking step forward kahit unknown, kahit unsure, kahit parang sugal ito, ilalaban mo because naniniwala ka sa potential na mga maaaring mangyari sa'yo in the near future. The Queen of Pentacles being clarified by the Temperance card. Yes, dalawang beses lumabas ang Temperance card here telling you, Leo, that you are protected by Archangel Michael. Don't worry kung meron ka bang balak simulan, meron kang balak ayusin because Archangel Michael ay dumating sa iyo twice in your reading telling you that everything is in process. Everything is taken care of. You're in the path of harmony. You're in the path of peace. Everything is working out base sa pinlano mo at sa action mo. So kailangan daw, Leo, this month pakinggan mo ito. Yung plano at action ay magkasabay. Yung action at katapangan to do things in reality ay magkasabay. Hindi pwedeng plano na lang ang plano o action na lang action. Kailangan dalawa yan magkasama. Kailangan mo binabalanse ang lahat. You're doing and thinking and planning and executing things in your life. Hindi pwedeng isa lang ang umaandar o isa lang din ang umaandar. Kailangan pareho, okay? Para maging aligned ka doon sa purpose mo, sa purpose din na gusto ng angel guides mo na mangyari sa buhay mo. Okay, Leo? Be patient too. Especially sa paglipat mo, kung lilipat ka ng from employee to your own business or from one job to the other or one career to the other or one industry to a different industry, nakita ko dito na kailangan mo ng pasensya, mahaba-habang pasensya ito because you're adjusting. Nag-adjust ka pa ngayon, especially dahil hinahabol mo na yung stability ng finances mo this month. So make sure na ikaw ay pasensyoso, malawak din ang pangunawa mo sa mga nangyayari kasi here and there will be aberya, there will be things na kailangan mong ayusin, kailangan mong i-fine tuning. So make sure na talaga namang malawak ang pangunawa mo this month, okay? In the area of what you need, you have the Ace of Pentacles. Kailangan mo lang talaga ngayon ng brand new start, ay an opportunity. I'm hearing na once makuha mo yung sweldo mo, yung last sweldo, alam ko na gagamitin mo na yan pang negosyo. So sabi ni Spirit Guides, kung ano man ang perang makukuha mo this month, whether galing sa last sweldo mo from a job na iiwanan mo para makapagsimula ka na ng bagong negosyo, o kaya from last job going to another, o kaya meron kang bagong sisimulan o bibilhin this month, Leo, because nakita ko talaga yung pera this month darating kang pera. So sabi ni Spirit Guides, gamitin mo siya ng tama. Meaning mag-invest ka daw ng tama this month. Pag-aralan mo ito, Leo, because nakita ko dito na itong perang darating, ito yung susi mo for bigger goals. Okay? Yung mountain na yan yung representasyon ng yung mga bigger goals in life. Makabili ng bahay, makabili ng kotse, o pag-aral sa college yung anak, o kaya magkaroon ng retirement plan. So sabi ni Spirit Guides, yung darating na pera, gamitin mo siya. Pagplanuhan mong mabuti so that makaisip ka ng tamang plan for the financial stability this month. Hindi pwedeng pag may dumating ng pera, gastos lang, gastos. Hindi mo na inisip yung ipunan or investment. You have to plan ahead kung saan mo siya gagamitin para mapakinabangan mo siya for the next 10 years. Okay, Leo? The Ace of Pentacles being clarified by
The star card. Dalawang beses ba sa star card? Yes. Ngayon ang sabi ni Spirit Guides, ano ba yung plano mo, Leo, sa yung pera? Makabili ba ng bagong kotse, makabili ng bahay, o makapundar ng negosyo, makapagpundar ng karinderya, o kaya makapundar na ng patahian? Alin yung plano mo this month? Because dahil dalawang beses lumabas ang star card, meaning meron kang manifest meron kang tinutumbok na goal this month with your money. So sabi ni Spirit Guides, yun daw ang kailangan mong plantsahin this month. Yung perang makukuha mo, ilagak mo yan sa dreams mo. Whether you want to find a milk tea shop, o kaya magkaroon ka ng tuhog-tuhog o sari-sari store, o kaya ihawan, kung ano man po, gaano man kalaki o gaano man kaliit yung negosyo na iisip mo, kailangan konkreto ang plano, okay? Konkreto ang dreams, malinaw sa isip mo, para alam mo kung saan mo ilalagak tong perang ito. You can't just waste this. Yun ang sabi ng Spirit Guides mo, hindi mo daw pwedeng sayangin itong perang darating sa'yo because sayang. Stability ang nasa lingering ng background mo. Huwag mong sayangin this time. Make use of this because nakikita ko in the near future, magiging stable ka na. Okay, Leo? In the area of what's affecting your current energy, you have the Temperance card. Ngayon, parang sabi mo, you've worked so hard. Masyado ka na naghirap in the past jobs, para nagpalipat-lipat ka ng iba't ibang trabaho, nagpalipat-lipat ka ng iba't ibang bansa, iba't ibang amo, iba't ibang employee, iba't ibang kumpanya, iba't ibang factory. Yan ang nakikita ko So parang you're so hardworking. Parang teenager ka pa lang, nagkatrabaho ka na, o parang pagkatapos ng high school, baka hindi mo na tinapos, nagtrabaho ka na kaagad. Parang you've been all your life, you've been working so hard. Ngayon nag-iisip ka ng paraan, ngayong buwan na ito, na parang, teka, paulit-ulit na lang, dami-dami ko nang ginawa, pero bakit ganoon pa rin yung financial ko o financial ng pamilya ko? Bakit hindi nagbabago? So ngayon, parang you're trying to make new things. Nagtatry ka ng bagong mga paraan para magkaroon na ng solid na work, solid na pagkakakitaan, solid na endeavor para manatili na yung financial stability sa family mo this time. Nakita ko talaga yung concrete action from your part this June. Kaya sabi ko kanina, para magiging busy ka talaga because ito yung buwan na to na parang marami kang ita-try na bago. Susubok ka, tatapangan mo ang sarili mo, pero nakikita ko yung vision of your dreams. Nakita ko yung pinanghawakan mong pangarap before, na parang ngayon mo, this month mo i-execute. Kaya ready ka talaga sumugal because nakita mo yung halaga na parang, am I wasting my time? Am I trying my best na parang, okay, kailan yung tamang time, kailan yung tamang timing, ngayon na ba yun o next month pa ba? So parang ngayon, you're trying to evaluate kung tama na bang sumugal ako this time. Especially, parang ang laki ng pangangailangan mo ngayong buwan na to, Leo, because probably maraming kayong mga kamag-anak o anak na mag-aaral na this month o transferring from one place to the other. Parang ngayon may gusto kang i-level up na chapter sa buhay mo na kailangan ko ng malaking pagkakakitaan. And I need to prove myself also sa trabaho para hindi ako matanggal. That's what I'm hearing. O para maparatili ko yung stability ko sa trabaho ko this month. Okay? Temperance cards being clarified by the Strength card. Yes, ngayon, talaga napakita mo yung katatagan mo from different jobs. Like I've said kanina, different jobs, different amo, different employers. Parang naisip mo pa ulit-ulit na lang and napakita mo naman na yung strength mo. Napaka-experienced mo na, ang dami mo ng pinagdaanan, ang dami mo ng trabahong nilampasan, and you're thinking, hindi pa ba sapat yung strength and katatagan ko sa mga trabahong pinagdaanan ko? Bakit hindi ako makaipon? Bakit hindi ako makapili ng bahay? Bakit hindi ako makahanap ng right means para magamit ko hanggang retirement ko? So ngayon talaga may paggalaw, may pagbabago sa strategy mo, sa pagtanaw mo, sa financial stability. Parang kung dati kikita lang ako, iuwi ko sa pamilya ko, okay na yan. Next month, kikita ulit. So parang for many years, ganun lagi yung naging takbo ng pera sa'yo. Pumapasok, nilalaan sa bills, lumalagpas, ganun lang, labas-pasok, labas-pasok. Ngayon, parang gusto mo na ng solid na pagkakakitaan na alam mong makakaipon ka, okay? In the area of your near future, ito ang maganda, Leo, you have the King of Pentacles. Kung dito sa Queen of Pentacles, gusto mo makahanap ng resources. Gusto mo mag-focus para mapaikot yung pera, lumago, ganyan. Sa King of Pentacles in the near future, you're gonna sit down on your own throne, enjoying your hard work, enjoying lahat ng perang pinaghirapan mo sa near future ito, ha.
nakita ko na may direksyon na. Yung parang gusto mong patunguhan pagdating sa iyong karera, pagdating sa iyong pera, nakita ko na parang you're gonna land on a job na seryoso na regular ka na hindi ka na nag-iisip na baka matanggal ako, na baka hindi ako kumita, na paano na next month, wala akong panghulog sa ganito, wala akong pambayad sa bills. You will land on a job or you will land on a negosyo sa buhay mo na solid na meron ka nang huhugutin anytime na kailangan mo. At nakita ko dito na talaga namang expert ka na sa pera mo. Alam mo na yung papasok, alam mo na kung paano siya hatiin, panggastos, pangpuhunan, pansarili, pang-ipon, ganyan. So, magiging expert ka na sa sarili mong kaperahan. I'm seeing you sitting down, practical ka na sa approach mo sa money. Hindi ka na katulad dati na parang labas-pasok lang ang pera. Ngayon nag-iisip ka ng mabuti. Halimbawa, meron kang gustong bilhin na TV, meron kang gustong bilhin na sofa, iisipin mo muna, teka, kailangan ko ba to? Kung kailangan ko to, okay, bibili ako. Pero kung hindi ko kailangan, hindi ko siya bibilin. Hindi ka naman makunat eh. Hindi ka naman masyadong frugal. It's just that alam mo kung ano yung dapat paggastosan, alam mo kung gaano kahalaga yung pera, and you know when and where to put it. So magiging matalino ka na sa pera in the near future, hindi ka na mawawalan, hindi ka na ganun ka gahol o ganun ka worried with your finances. Meron darating na pera at alam mo kung paano siya gagamitin, okay? I'm seeing you being practical, being very, very assured with your actions. Hindi ka basta-basta gagastos kung hindi kailangan at aalamin mo muna kung importante ba talaga siya, okay? The King of Pentacles is being clarified by the Ten of Swords. Yes, wala nang problema, wala nang struggle, wala nang pagkalugmok. Kung dati, past life mo, 10 years ago o 5 years ago, na parang wala kayong kinakain, wala kayong panggastos, walang pang-aral, yung bubong hindi napapaayos, wala kayong pamasahe man lang paputang school, o pambili man lang ng sapatos. Ngayon, thing of the past na to. Parte na to na nakaraan, makakabangon ka na at magkakaroon ka na ng pera na lilingunin mo na lang yung past at sinasabi mo na parang hindi na ako babalik doon. Para actually hindi mo na nga makilala ang sarili mo eh. Kasi dati parang sanay ka na parang hikahos o bawat dumarating na pera parang hangin lang na dumadaan. Ngayon hindi na. Kung ano yung perang dumarating, kaya mo na siyang i-keep at alam mo na kung paano siya gagastosin at hindi ka na babalik sa pagkalugmok mo before. Okay? Ang sabi ni Spirit Guides, Leo, lagi mo daw lilingunin yung pinanggalingan mo. Yung pinanggalingan mong hirap, pinanggalingan mong struggles, lagi mo siyang lilingunin para alam mo pa rin ngayon, para magiging reflection siya, para hindi ka na bumalik sa dati at lagi mong panghawakan smartly ang pera mo this time. Hindi ka basta gasta ng gasta at panghawakan mo siya ng matalino ngayong in the near future. Okay? In the area of your challenge this month, Leo, you have the 9 of Wands. Huwag ka daw susuko. Wag ka daw susuko, especially now that you're trying something new. Meron kang susugalan pagdating sa trabaho mo. You're trying something beautiful, innovation sa iyong kaperahan. So make sure na wag ka susuko, especially here and there. May aberya, may adjustment, may mga bagay ka pang hindi naiintindihan na kailangan mong aralin. So parang ikaw, wag mo daw susukuan yung bagay na bagong gagawin mo. Ito ang pagkakataon para patunayan mo rin yung sarili mo sa mga maraming tao. Sa sarili mo din, of course, and also parang crafting din, parang kikilalanin mo pa yung sarili mo kung ano yung kaya mo pang gawin at ano pa yung maaabot ng skills mo this time, okay? The 9 of Wands being clarified by the 7 of Pentacles. Yes, ngayon parang iniisip mo, tama ba to? Am I doing the right thing? Teka, baka mali to. So iniisip mo agad, ini-evaluate mo agad yung resulta kahit wala pa naman. So parang nakita ko dito na parang atat ka makita in face value kung ano ba yung nangyayari porque meron kang ginawa agad. So parang ikaw, pag may ginawa ka agad, iniisip mo agad, kailangan ko makita yung resulta agad-agad. So parang medyo atat ka, Leo. So make sure this month, kung ano yung tinanim mo, hayaan mo lang. I-processa mo lang. Hayaan mo siyang umandar. Hayaan mo siyang gumugol. Huwag mo agad isipin, huwag mo agad hangarin yung goal or yung outcome. Make sure na bibigyan mo siya ng space to grow, space to accumulate, at makikita mo rin yung outcome niya in the near future. So ngayon, gawin mo lang yung kaya mong gawin. Pagsikapan mo yung dapat mong pagsikapan, and lagay mo tatandaan na darating sa akin yung magandang resulta at the right time. Ngayon, kailangan mo munang ilaan yung marami mong effort para to make sure na stable na itong gagawin mo at hindi na mawaglit sa'yo, okay? In the area of your fortune, ito maganda. Nakita ko na parang dahil nagkaroon ka ng reputasyon sa trabaho, nagkaroon ka ng reputasyon sa negosyo, parang an offer will come in from
another boss or another endeavor, whether magkakaroon ka ng bagong client na parang narinig ng client na to from someone else na parang, uy, magaling ka daw magbenta ng ganito, uy, marunong ka daw magbenta ng ganyan, o ito daw yung sila-servisyo mo, Leo, pwede ka ba naming kunin? So, there will be an offer coming to you this month na parang nanggaling sa dati mong pinagtrabahuhan o dati mong boss o dati mong coworkers na parang nireto ka. And because you built that reputation, offer is coming to you this month. Tanggapin mo ito. Wag, kalimutan mo na daw yung past. That's what I'm hearing. Kasi parang may dumarating daw na offer na hindi mo tinatanggap because meron ka pa rin pinanghawakan sa past mo. So Leo, this time around, yakapin mo yung pagbabago talaga. This month, ang theme mo, ang issue sa'yo ay pagyakap sa bago. Okay? Yun yung nakita ko dito sa reading mo eh. Pagyakap sa bago, if things are changing in your job, at ikaw parang nahihirapan ka because sanay ka lagi sa nakasanayan, sanay ka lagi sa lumang sistema, kailangan daw ngayon yakapin mo yung pagbabago. And this offer will change everything. Siguro sa una, mahirap, nakakatakot, hirap mag-adjust, pero this offer will give you the stability na kinakailangan mo sa buwan na ito. Okay, Leo? The offer card, the Knight of Cups, being clarified by the Six of Cups. Yes, Six of Cups, all about nostalgia, nakaraan, the past. So make sure na itong offer na to ay nanggaling talaga sa pinagtrabahuhan mo before. Parang nakakuha ka talaga doon ng reputasyon na parang na-build mo yun eh. So ngayon, kilala ka ng iba't ibang tao na parang, uy, Leo, punta ka naman sa amin kasi alam ko magaling ka sa ganyan. So, yung serbisyo mo nanggaling sa matagal mong na-build na reputasyon mo. At nakita ko talaga dito, like I said kanina na, kalimutan mo na yung past, Leo. Para sa iba ito ha, ibang Leo to, na parang i-let go mo na yung trabaho na yun, huwag mo nang panghawakan because wala ka maihita doon. Learn to move on, learn to accept new things, and these new things will give you the stability. Kalimutan mo na yung past with the Six of Cups, okay? In the area of your divine advice, you have the Chariot card. Chariot card is telling you, abante ka lang, huwag ka hihinto, huwag ka susuko because you are protected by your spirit guides. Ready ka na eh. Ready ka na to accept new things. Kaya i-let go mo na yung bagay na dapat i-let go, okay? Alam ko, ramdam mo yan. Alam ko, naiintindihan mo yan, Leo, na parang hindi ka makaaba-abante because may pinangahawakan ka pa. Whether dating tao, mga co-workers mo na ang hirap-hirap iwan, o kaya lover mo na pumipigil sa'yo kaya hindi ka makaabante. Parang gusto mo na mag-abroad eh. That's what I'm hearing. Meron ka nang iiwan ng lugar and you are very ready na. Kompleto na yung documents, yung credentials mo, yung job offer, nandun na. Pero hindi ka makaalis-alis because may pumipigil sa'yo. Whether past na paniniwala, past na takot, past jobs, o tao talaga sa love life mo o sa pamilya mo na parang pinipigilan ka makaalis. So ngayon, para umabante ang lahat, kailangan mong iwan ang mga tao sa past para makaabante na, okay? Huwag kang papapigil para abutin ang pangarap mo. The Chariot cards being clarified by the Page of Swords. Ngayon, sabi ni Spirit Guides, parang may hinihintay ka na lang na tawag, text, or email, or confirmation from someone at lalarga ka na, okay? Lalarga ka na, may confirmation ka na lang na hinihintay. This is good news, good confirmation, and good conversation at telling you the information that you need para makaabante ka na at makalarga ka na. Parang go signal na lang talaga ito eh, from someone telling you na parang, okay, Leo, okay na, tawag na, makaka-go ka na, makakaabante ka na. Pero may pumipigil talaga. So, embrace new things, Leo. Huwag ka papapigil, okay? Ay yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano yung karagdagan nilang mensahe para sa'yo na kailangan mo malaman this time, especially pagdating sa iyong pera and career. Unang-una, we have Money Matters. Expense, save, cut cost, resource plan ahead, make an informed choice, invest your money wisely. Ito ang pagkakataon talaga mag-invest ka ng tama sa kaperahan mo, Leo. Hindi ka pwedeng magkamali ngayon. So, halimbawa, may dumarating ng pera, make sure na alam mo kung saan mo siya ilalagak, hindi basta-basta lumalabas ang pera mo, okay? Another message, fertility. It's time to think about family, life, and children. Don't sacrifice family for career. Ooh, very, very informative. Ngayon daw, kailangan mo isipin daw ang pamilya mo sa yung pursuit of your career and kaperahan, okay? Another message you have, spiritual work, open your heart to a spiritual career and heal the human heart. You are a light worker. Isama mo daw sa panalangin mo, especially with the star card here, yung spirits above. Ako nahihirapan ka sa trabaho, kailangan daw ngayon palakasin mo ang spiritual power. Magdasal-dasal ka ngayon, Leo. Ilapit mo ang sarili mo sa Diyos, sa simbahan, lalo na kung nahihirapan ka para lumakas yung moral mo, lumakas yung hope sa puso mo at hindi ka panghinaan, okay? Another message, you have star power. Ooh, star power.
become an influencer of the company and earn fame, popularity, step into the spotlight. Ito pagkakataon mo para magkaroon ka ng spotlight, ikaw ang yumabong, ikaw ang bigyan ng aumento sa sahod o kaya bonus o kaya nakita ko dito promotion. So your hard work will be paying off, mapapansin nila at ma-recognize ka this month, Leo, especially sa trabaho o kung commission based man yung trabaho mo, client based o kaya sa yung negosyo, ikaw ang sisikat, ikaw ang magkakaroon ka ng maraming kliyente, maraming mga pagkakakitaan this month, okay? Another message, you have closed doors, no good job opportunities, the current job is coming to an end, start all over again. Like I've said, may kailangan ka na talagang bitawan in the past, Leon. Sarado na yun. Ito ang confirmation na wag mo daw pang hawakan yung mga dating jobs o dating endeavor na talagang nakasarado na. Learn to let go and move forward, okay? Ito ang area na kailangan mo pag-focus on this whole month, Leo, pagdating sa iyong pera and career. Success! May success ka talaga this month. I know that there is no greater goal than to love. Ngayon, kailangan talaga i-push mo lahat ng mga kaya mo because success is here, especially in your outcome. The star card, you're on the spotlight. Your dreams are coming true. Your wishes is here. So nakita ko talaga na talaga may paglago, may pag-abante. Kung ano man ang sisimulan mong career this month, Leo, o kaperahan o negosyo, alam mo that this month lalago ito. This will give you the financial stability na kailangan mo. Kaya gora na, so good na ilaban mo ito. Let go of the past. Wag mo nang panghawakan yung dapat i-let go na, okay? That is a theme of your life this time, this June for your pera and career, okay? The star cards being clarified by the Queen of Wands, yes. Tapangan mo ang sarili mo, have some self-confidence, self-trust, pataasin mo ang self-esteem mo. Alam mo yung self-esteem, saka self-love, self-trust, lalabas yung aura na yan eh. So sa trabaho, kapag nakita nilang confident ka, kapag nakita nilang alam mo yung ginagawa mo, pag nakita nilang ikaw mismo nagtitiwala ka sa sarili mo, saka sinasabi mo, mahahawa sila niyan eh. Makikita nila, ay oo nga si Leo, tama yung ginagawa niya, siguro tama nga ito, ilaban natin to, tanggapin natin siya. So, if it exudes in your aura, yung trust, self-esteem, self-confidence mo, talaga naman makukuha mo tong dream mo. Makukuha mo yung minamanifest mo. Kaya laban, sugod, act as if, yun ang sinasabi sa spirit guides mo na kung gusto mo maging teacher at matanggap ka sa public school, umakto ka sa audition o kaya sa application na parang ikaw talaga nararapat sa trabaho na yan. So, act as if, magkaroon ka ng confidence, trust in yourself, be happy, be optimistic, and the dream is yours. Okay, Leo? That is your June and pera career. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.